yun nga, sabi ko na hindi ako pala hingi ng tulong. Pero if someone helps, iba yung appreciation ba? Isang batang milyonaryo noon, ngayon kumakayod sa iba't ibang trabaho. Nagtitinda ng pagkain at halos walang tulog, hindi dahil sa kahirapan lang, kundi para iligtas ang buhay ng anak niya. Wala lang siyang head control, tapos medyo nag-withdraw siya ng konti. Gano'ng kahirap alagaan? Mahirap, pero okay naman. Ina-enjoy na lang din namin. Tsaka hindi na din namin masyado iniisip na mahirap. Ito ang totoong kwento ni Bernard Josel BJ Forbes. Kung lumaki ka noong early 2000s, imposibleng hindi mo siya kilala. Siya si BJ Forbes, ang batang sumikat bilang Tholitz. Ang batang bibo, makulit, at halos araw-araw mong napapanood sa telebisyon. Isang simpleng commercial lang ang nagbago ng lahat, yung Tide commercial na may linyang Ako, puro na lang ako. Tholitz? Sa math, ako. Sa spelling, ako rin. Ngayon, ako uli. Kaya mo at mula doon, naging bahagi na siya ng bawat tahanan ng Pilipino. Hindi lang siya basta cute na bata, matalino siya, mabilis ang pick-up, at kayang makipagsabayan sa matatanda sa harap ng kamera. Ipinanganak siya noong March 27, 1998 at lumaki sa Angono, Rizal, isang simpleng lugar. Doon niya naranasan ang pagiging ordinaryong bata, pero kasabay nito ang pagiging breadwinner ng pamilya dahil sa kanyang maagang pagsikat. Bata pa lang siya, hindi niya man direktang naiintindihan, pero siya na ang isa sa mga umaalalay sa kanilang pamilya. Noong 2003 sa edad na 5, sumali siya sa That's My Boy ng Itbulaga. Hindi man siya ang nanalo, siya ang pinakanaalala ng lahat. Doon nakita ng buong bansa ang kakaibang talino at karisma niya. Dahil doon, sunod-sunod na ang proyekto. Naging regular co-host siya sa Itbulaga, nakasama ang malalaking artista at naging bahagi ng mga teleserye at pelikula. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi lang siya pang comedy. Napatunayan niya ang lalim ng kanyang pag-arte nang manalo siya ng Best Child Actor sa FAMAS at Luna Awards. Sa murang edad, naranasan niya ang buhay na parang panaginip, kasikatan, pera at respeto mula sa industriya. Pero minsan ang buhay biglang nagbabago. Noong siya ay 12 na taong gulang pa lamang, ginamit ng pamilya nila ang lahat ng kanyang kinita para bumili ng bahay. Para sana ito sa mas maayos na kinabukasan, isang simbolo ng tagumpay. Pero kalaunan, nalaman nilang peke pala ang titulo ng bahay. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Lahat ng pinaghirapan niya bilang bata, lahat ng sakripisyo niya, lahat ng kinita niya, wala na. Walang pera, walang bahay, walang natira. At doon nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng buhay niya. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagkawala ng direksyon. Dumanas siya ng matinding depresyon, yung tipong nawalan siya ng gana sa buhay, nawalan ng tiwala sa sarili, at hindi na alam kung saan magsisimula. Inamin niya na umabot siya sa puntong nagkaroon siya ng suicidal thoughts. Isang batang dating nasa tuktok ng tagumpay, biglang bumagsak sa realidad ng buhay. Pero kahit ganoon kabigat ang pinagdaanan niya, hindi siya tuluyang sumuko. Unti-unti pinili niyang bumangon. Lumayo siya sa showbiz at piniling mag-focus sa pag-aaral. Nag-high school siya sa Angelicum College at kumuha ng kursong Computer Science sa STI. Doon niya sinimulan buuin ulit ang sarili niya, hindi bilang artista, kundi bilang isang taong handang magsimula muli kahit walang kasiguraduhan. Habang tahimik niyang inaayos ang kanyang buhay, doon niya nakilala ang babaeng magiging katuwang niya sa lahat, si Jane Jimenez. Nakilala niya ito sa mundo ng theater. Pareho silang may passion sa pag-arte, pero mas naging mahalaga ang koneksyon nila sa likod ng entablado. Sa mga rehearsal, sa pagod, sa simpleng usapan, doon nabuo ang isang relasyon na hindi basta-basta. Hindi ito biglaan, kundi unti-unting tumibay hanggang sa naging pag-ibig. Hanggang sa nagpakasal sila at bumuo ng sariling pamilya. At doon nagsimula ang isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay niya. Nang ipanganak ang anak nilang si Janela, sinabi ni BJ na doon niya naramdaman ang tunay na saya. Yung pakiramdam na may dahilan ka ng mabuhay, may purpose ka na at hindi ka na lang umiikot sa sarili mong pangarap. Kumpleto na siya.
Masaya siya. Buo siya bilang ama. Pero minsan, ang buhay may paraan para subukin ka sa pinakamasakit na paraan. Noong 1 taong gulang pa lang si Janela, nagkaroon ito ng matagal at kritikal na seizure, isang seizure disorder na umabot sa status epilepticus. Dahil sa tagal ng seizure, nagkulang ng oxygen ang utak ng bata at nauwi ito sa stroke. Sa ospital, dumating sa punto na akala ni BJ mawawala na ang kanyang anak. Isang ama na walang magawa kundi umiyak at manalangin. Isinuko niya sa Diyos ang lahat. Humingi siya ng milagro. At ayon sa kanya, doon niya naramdaman na parang binigyan ng pangalawang buhay ang kanyang anak. Nabuhay si Janela, pero hindi doon natapos ang laban. Dahil ang stroke ay nag-iwan ng epekto, nahirapan siyang maglakad, magsalita, at kinailangan niyang maging person with disability. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay ni BJ. Hindi na ito simpleng pagiging ama, ito ay laban araw-araw. Kailangan ng tuloy-tuloy na therapy, physical therapy para sa galaw, speech therapy para sa pananalita, regular na check-up, maintenance na gamot. At higit sa lahat, hindi pwedeng maputol ang gamutan. At mas lalong naging mahirap dahil ang ibang gamot ay hindi basta mabibili sa Pilipinas. Kailangan pa itong hanapin at bilhin sa ibang bansa. Mas mahal, mas komplikado, at hindi pwedeng maubusan dahil bawat seizure may posibilidad na magdulot ng panibagong pinsala sa utak. Kaya araw-araw may kaba, may takot, may pressure, at dito lalong lumabas ang tunay na diskarte ni Tolitz. Hindi siya umasa sa iisang trabaho. Ginamit niya ang lahat ng kakayahan niya para mabuhay at mabuhay ang pamilya niya. Naging virtual assistant siya gamit ang kanyang pinag-aralan. Nagpatayo siya ng catering business kung saan siya mismo ang nagluluto at nag-aasikaso. Nagbenta siya ng pagkain tulad ng sisig. Tumatanggap siya ng hosting gigs sa kahit anong event. Bumabalik siya sa acting kapag may opportunity. Sumasali sa theater. Gumagawa ng music bilang rapper. Lahat pinapasok niya. Walang arte, walang pride. Basta marangal, gagawin niya. Halos wala siyang tulog. Araw at gabi siyang kumakayod pero hindi siya nagrereklamo dahil bawat pagod niya para sa anak niya, bawat sakripisyo niya para sa pamilya niya. At dito lalong lumalim ang pananampalataya niya. Sinabi niya na ang nangyari sa anak niya ang naglapit sa kanya sa Diyos. Mas naniwala siya, mas naging matatag siya, mas naintindihan niya na may dahilan ang bawat pagsubok. Sa kabila ng lahat, pagkawala ng pera, depression at matinding pagsubok, hindi siya naging bitter. Hindi niya sinisi ang pamilya niya. Hindi niya itinuring na pabigat ang anak niya. Sa halip, ginawa niya itong inspirasyon. Sabi niya, ang anak niya ang kanyang lucky charm. At dahil sa kwento niya, hindi lang siya basta nakabangon. Naging inspirasyon din siya sa napakaraming tao. Maraming Pilipino ang humanga sa kanya dahil pinatunayan niya na hindi sukatan ng tagumpay ang kasikatan. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay ang pagiging matatag, madiskarte at handang magsakripisyo para sa pamilya. Marami ang natuto sa kanya na huwag ikahiya ang marangal na trabaho, na bumangon kahit ilang beses madapa, at na lumaban kahit pagod na pagod ka na. Ngayon si Bernard Josel BJ Forbes ay hindi na lang isang dating child star. Isa na siyang ama, negosyante, public servant at inspirasyon. Ang batang minsang nagpapatawa sa buong Pilipinas, ngayon ay isang ama na tahimik, pero matapang na lumalaban para sa pamilya niya. Baka ito na ang pinakatotoo at pinakamagandang role na ginagampanan niya sa buong buhay niya. At kung may isang bagay kang dapat tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay mo, pero kontrolado mo kung paano ka lalaban. At si BJ Forbes, pinili niyang lumaban araw-araw, walang reklamo, walang atrasan, para sa anak niya, para sa pamilya niya, at para sa buhay na hindi niya kailanman susukuan.